Ganitong fried chicken naman ang gawin mo para maiba naman. Dahil pag natikman mo ito ay sigurado nga akong uulit-ulitin mo na ang pagluluto. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga anak mo pati na nga rin ng buo mong pamilya. Dahil sa bukod na mura na ay talaga nga namang napakasarap pa. Kaya ngayong gabi ituturo ko na nga rin sa inyo kung paano ako nagluto neto. Kaya kung gusto mo mag-try na magluto neto, tara na nga dito sa aking kusina. Gagamit ako dito ng chicken drumstick at heto'y huhugasan ko muna at tatanggalin ko ang mga natirang balahibo neto. Nilagyan ko ito ng maraming tubig at itatabi ko muna dahil ngayon naman ay maghiwa-hiwa muna ako ng maraming sibuyas. Nag-crush na nga rin ako dito ng maraming bawang at saka ko lang din ito binalatan. At naghiwa-hiwa na nga rin pala ako dito ng maraming luya para iwas lamsan itong aking manok. Pakukuluan ko lang itong aking manok at ilalagay ko na dito ang sibuyas, bawang, luya. At para mas malasa ay naglagay na nga rin ako dito ng asin at paminta. At para sa mas malasa pa na manok ay naglagay nga rin ako dito ng chicken stock. Pakukuluan ko itong manok ng mga 40 minutes or hanggang sa ito'y talagang maluto na. Habang pinapakuluan ko ang manok, ngayon naman ay maghiwa-hiwa na ako dito ng aking mga patatas. 5 patatas ang gagamitin ko dito pero nakadepende sa inyo kung gaano kadaming patatas ang gagamitin nyo. Steam ko na itong aking mga patatas pero pwede nyo nga rin itong pakuluan lang. Kailangan ko rin dito ng mozzarella cheese at nag-umpisa na ako maghiwa neto at 5 slice nga lang yung gagamitin ko. Ganito kanipis lang ang paghiwa ko neto pero nakadepende sa inyo kung gusto nyong kapalan or ganito rin kanipis. Pero kung cheese lover ka, ay kapalan mo na dahil napaka-cheesy nga naman itong ating fried chicken na gagawin for tonight. Nagsaing na rin ako ng kanin dahil feeling ko nga napakasarap nga rin itong iulam sa kanin. Kunti lang ang sinaing ko dahil kami lang naman ang mga bata dito sa bahay at wala naman si daddy. Malambot na itong aking mga patatas kaya pinatay ko na nga rin dito ang apoy. Chinek ko na rin itong aking mga manok at heto luto na nga rin sila. Hahanguin ko muna itong aking mga manok at itatabi ko muna hanggang sa ito'y lumamig na. At habang pinapalamig ko itong patatas at manok, magbabati na ako dito ng 2 pang itlog. Itatabi ko muna itong aking mga itlog at ngayon naman ay babalikan ko itong aking mga patatas. Imamash ko lang itong aking mga patatas gamit lamang ang tinidor. Imash ko lang ito ng mabuti hanggang sa talagang ito'y lumapot na kagaya neto. Nang matapos ko nga imash itong aking mga patatas, ngayon naman ay babalikan ko na itong aking pinalamig na manok. Tatanggalin ko lang ang laman ng manok pero hindi ko itatapon itong mga buto dahil gagamitin ko ito mamaya. Kaya mas magandang malambot talaga itong manok para mas madali yung paghihiwalay natin dito sa mga laman sa kanyang buto. Pinaghiwa-hiwa ko yung laman ng manok at ganito lamang kaliliit ang kailangan ko. Ready na ang aking mashed potato kaya naman ngayon ay ilalagay ko na dito ang pinaghiwa-hiwa kong manok. At maglalagay nga rin pala ako dito ng 3 kutsara lamang na harina. At sa aking mga pampalasa ay maglalagay lang ako dito ng asin, paminta, paprika, garlic powder, oregano at saka thyme. Paghaluin ko lang ito ng mabuti hanggang sa talagang mag-mix na itong manok, patatas at yung aking mga pampalasa. Pagkatapos ko nga itong paghaluin, ngayon naman ay mag-uumpisa na ako sa paggawa nitong aking mga chicken potato. Gagamitin ko itong buto ng manok na tinanggal ko kanina at lalagyan ko lang ito ng mozzarella cheese. Ngayon naman ay papalibutan ko ito ng chicken potato na ginawa ko kanina hanggang sa maging ganito na nga yung shape. Pinatuloy ko lang ang paggawa nito hanggang sa maubos ko ng lagyan ang lahat ng mga buto ng manok. Kaya tara at umpisahan na natin magluto dahil hindi na nga rin ako makapag-antay. Iko-coat ko lang itong aking chicken potato dito sa binati na itlog. Pagkatapos ko itong i-coat ng mabuti sa itlog, ngayon naman ay iko-coat ko ito sa breadcrumbs. Iko-coat ko ito ng breadcrumbs ng mabuti para talagang mas crispy itong aking chicken potato. Nagpainit ako ng mantika at sinigurado kong mainit ito bago ko ilalagay itong aking mga chicken potato. Hindi naman matagal ang pagluluto nito kaya hindi ko ito kailangang iwanan. Luto na nga rin kasi ang manok at saka patatas kaya kailangan lang natin itong maging golden brown kagaya neto. At nang maluto na nga itong aking chicken potato ay ilalagay ko na dito sa taas ng rack na mayroong paper towel sa baba. At isusunod ko nang lutuin dito ang second batch at nakagawa nga rin pala ako ng 2 chicken potato na nilagyan ko ng mozzarella cheese sa gitna. Luto na ang lahat ng aking chicken potato at hindi na nga rin ako makapag-antay na tikman. Tingin pa nga lang ay napaka-crispy na at gusto ko na nga rin itong kagatin. Char. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara na at samahan nyo ako na tikman itong aking chicken potato. Hayan at luto na itong aking chicken potato. Kakaibang fried chicken guys. Nakagawa ako ng 5 pieces with 2 balls. Titikman na natin kung gaano siya kasarap. Ang sarap. Cheesy, crispy. Saka malasa siya kasi maraming seasoning yung nilagay ko.
Yung balls naman yung titikman natin. Chicken ball. Tingnan nyo siya kung gaano siya ka-cheesy. Ang sarap. Ngayon naman ay itatry ko siya sa kanin. Ayan, meron akong rice, tsaka sweet chili sauce. Siguro mas masarap to sa sweet chili sauce. Ang sarap. Isa pa. I didn't expect na ganito siya kasarap. Sarap niya. Dahil siya kung gano'n ka-cheesy. Kakaibang fried chicken. Kakaibang sarap. Ay, maputol. Tara guys, kain tayo. You like it, baby? Like it? I want it. Good job. What will you say to mommy? Thank you, Mommy. You're welcome, honey. Eat the rice. Yeah, eat the rice. And that's all my cooking vlog for tonight. Thank you so much for watching. Have a nice night, everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.